Napag-usapan natin ang patungkol sa pag-atake nitong si Leon kay Milim, kung saan ay ginamit niya ang kanyang version ng Melt Slash nitong si Hinata. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Gamit ni Leon ang ultimate god weapon na Holy Flame Rapier. Nababalot ito currently ng Disintegration Spiritron Collapse, kaya napaka-overpowered nito. Pero kahit na ganon, parang walang pakialam itong si Milim at hindi man lang siya tumigil. Patuloy itong si Milim ngayon sa paglipad papunta sa may Sacred Tree. Dahil dito, tinamaan directly itong si Milim nitong atake nitong si Leon. Kinabahan itong si Leon dito kasi akala niya nakapag-deal siya ng critical strike kay Milim kasi hindi naman yun ang goal niya. Kung hindi ang may distract lang talaga ito. Pero nung naging clear na nga ang visibility nila, nakita nitong si Leon na wala man lang pala nangyari sa ginawa niyang atake. Dito, na-realize nitong si Leon na nai-underestimate niya pala ang stampede nitong si Milim. Itong kanyang form na ito yung may jet black wings na merong horn sa kanyang forehead. Pero hindi lang itong appearance nitong si Milim dito ang nagbago, kundi pati ang kanyang mga abilities talaga naging extraordinary. Nagawa naman na makapag-deal ng konting damage nitong atake nitong si Leon. Pero sa dragon skills lang nitong si Milim, meaning hindi talaga ito nakapenetrate. Maging ang mga spiritrons na controlled nga nitong si Leon na supposedly kaya dapat hiwain ng kahit na ano, hindi nagawang ma-overpower ang mga star particles nitong si Milim dito. Moreover, yung damage na nagawa ni Leon sa may skills ni Milim nag-regenerate lang instantly. So zero talaga ang actual damage. Medyo nasaktan itong pride nitong si Leon nang dahil dito. Pero madali niya lang rin itong na-brush off kasi again, sinabi niya lang sa kanyang sarili na hindi niya naman intensyon na talunin itong si Milim. Ang goal lang talaga dito distraction. Pero kahit na distraction man lang, parang hindi niya na-achieve. Kaya medyo sore pa rin itong si Leon ng konti. Ngayon naman, nag-follow up itong si Sylvia. At ang ginawa naman itong si Sylvia, wala rin naging epekto. Katulad nitong si Leon, hindi rin siya nakapag-deal ng damage. At gulat na gulat rin siya nang dahil nga doon. Pero wala nakapanglait sa kanya kasi sobrang overpowered naman talaga ng defenses nitong si Milim. Napasabi na lang itong si Sylvia na as expected daw, imposible daw talaga na makatagos nga sila sa mga defenses nitong Dragonoid na ito. Kahit na ngayon, gamit nitong mga ito ang kanilang mga ultimate attacks, parang wala sila nagagawang progress. Hindi nila mapatigil itong si Milim sa paglipad papunta sa may Divine Tree. Napansin itong si Elmesha ito, kaya sumigaw siya sa kanila na wag daw silang mawalan ng pag-asa. Pagpatuloy daw nitong dalawa ang mga pag-atake nila at i-increase niya daw ang kanilang speed gamit ang Blessing of the Wind. Kaya patuloy lang daw at wag daw silang titigil. Nung narinig nila Leon at Sylvia ito, na-regain nila ang kanilang mga spirits. Kaya tinantad nila itong si Milim ng kanilang mga best attacks at the same time. Sunod-sunod itong mga atake na ito. And finally, napagalaw nila itong si Milim ng konti. Tuwang-tuwa itong si Leon at Sylvia dahil nagawa nga nila makuha ang atensyon nitong si Milim. Pero in the next moment, bigla silang napatalbog dahil sa malakas na hangin. Ito pala, dahil nagbato itong si Milim ng magical bullet sa kanilang dalawa dahil finally nakulitan na nga siya sa kanilang mga ginagawang atake. Napansin agad ni Elmesha ang nangyari sa may dalawa kaya napastep back agad itong si Elmesha. Hindi naman critical ang na-receive nitong dalawa na damage pero enough yun para ma-realize nila na anytime pwede silang mapahamak. Ngayon punta naman tayo sa may paghaharap nitong sila Feldway at Zelario. Nagtanong itong si Feldway sa kanya na bakit daw siya binetray nitong si Zelario pero nagsimula lang naman itong lahat ng ito nung sinubukan nga nitong si Feldway na i-manipulate itong si Zelario at kinuha nga nitong si Feldway ang free will niya para ma-achieve ang kanyang mga selfish desires. Hindi matiis ni Zelario ito kaya nag-reply siya kay Feldway na line niya daw yon. Bakit daw siya dinominate nito? Sinubukan pa muna nitong si Zelario na i-comprehend ang magiging reasoning nitong si Feldway kung bakit nito nagawa yun sa kanya. Pero ang explanation nitong si Feldway hindi nagme-make sense para kay Zelario. Nagtanong itong si Feldway kung ano daw ang tinutukoy nitong domination. Hindi daw yun ang ginawa niya. Pinatibay lang naman daw niya ang band nilang dalawa gamit ang kanyang ability para that way daw mas magiging smooth ang pag-transmit niya dito ng orders. Talagang medyo messed up talaga. Masyadong iba ang flow of thinking nitong si Feldway kaya napasabi na lang itong si Zelario na ano daw ang pinagsasasabi nito. Genuinely perplexed itong si Zelario. Hindi sila ngayon magkaintindihan at hindi rin maintindihan itong si Feldway kung bakit nagagalit itong si Zelario ngayon sa kanya. Tapos sabi pa nitong si Feldway
kaibigan niya naman daw itong sila Zelario. Kaya ano daw ang problema na ipinag-unify niya ang mga will nila? Ang ibig sabihin dito ni Feldway na pag-unify ng will nila complete and absolute subservient nitong mga ito sa kanya. Wala daw pangangailangan sa will ng iba at hindi rin allowed ang kahit na anong objections. Dito na-realize nitong si Zelario na walang concept itong si Feldway ng respeto sa ibang mga tao. Marahil dahil daw ito sa may prolonged na loneliness nitong si Feldway, to the point na sira na daw ngayon itong utak nito. Imbis na magalit kay Feldway, awaan naramdaman nitong si Zelario dito at medyo sinisi niya pa nga ang kanyang sarili dahil hindi niya daw agad napansin na ganito na pala ang state ng pag-iisip nito kasi talagang kaibigan ang turing sa kanya nitong si Zelario. Kaya ngayon naisip niya na baka meron pang oras para mabago niya ito at daanin na lang sa usap kaysa sa pakikipaglaban. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.